lahat. Ako nga pala si Princess German, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Bago natin simulan ang ating pagsantatalakayin ngayong araw, ay maaari bang tumayo ang lahat at tayo ay mananalangin na pangungunahan ni Ginoong Agulod. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manatiling nakatayo para sa ating pampasigla. Ang gagawin nyo lamang ay sundin nyo lamang kung ano ang ipinapakita ko sa television. Naiintindihan ba? Okay. Kung ikaw ay malungkot o kaya'y nababagot, huwag ka lang sumimangot, ang loob ay pupunot. Kalimutan ang problema at ikaw ay sasaya. Pag kumiling-kiling, kumiling-kiling ka. Tama yan! Kumiling pataas! Kumiling pababa! Ang galing nyo! Okay, napakagaling nyo namang sumayaw. At ngayon ay maaari na kayong umupo, pero bago yan ay pulutin nyo muna ang mga kalat na nakikita ninyo sa inyong harapan. Okay, maaari na kayong umupo. Sino bang lumiban sa oras na ito? Binibining sekretarya, maaari mo bang itala kung sino ang lumiban at ibigay mo ito panghuli ng ating klase. Okay, maraming salamat. Sino bang nakaalala kung ano ang ating tinalakay noong nakaraan nating pagkikita? Okay, Binibining Baldado. Magaling. Ito'y tungkol sa teknolohiyang ginagamit sa pagtuturo. Magaling. Mayroon pa ba kayong mga katanungan tungkol dito? Kung wala na, ay magtungo na tayo sa panibago nating paksa na tatalakayin. Pero bago yan, mayroon akong ipapakita sa inyong mga larawan. Ano bang nakikita ninyo sa larawan? Binibining Montesino. Tama, ito'y tungkol sa pagtataya. Sa tingin nyo, sa kanang bahagi, ang litrato nasa kanang bahagi, anong nakikita ninyo? Epektibo ba ang guro sa pagtuturo nito? Di ba hindi? Dahil maraming mali ang estudyante. Sa kanan na bahagi naman, ay kaliwa na bahagi naman ng larawan, ano nakikita ninyo? Naging epektibo ba ang guro? Magaling. Dahil perfect score ang naging kalalabasan ng kanilang pagtataya. Para sa aking ipinapakita ngayong litrato, mayroon ba kayong ideya kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Okay, Binibining Factularin. Malapit na. Binibining Yago. Okay, maraming salamat. Ang ating pagsantatalakayin sa araw na ito ay naipapamalas ang kaalaman ng gampanin ng datos ng pagtataya bilang pagtugon sa pagkatuto at kasanayang pampagtuturo. Diba? Napakataas ang ating pagsantatalakayin ngayong araw. Ngunit bago natin talakayin isa-isa, ay atin munang basahin ang ating mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na nalalaman ang mga gampanin ng datos ng pagtataya bilang pagtugon sa pagkatuto at kasanayang pagtuturo. Na ilalarawan ang mga gampanin ng datos sa pagtataya bilang pagtugon sa pagkatuto at kasanayang pagtuturo sa pamamagitan ng pagpresenta dito sa harapan. Nakapagbabahagi ng kahalagahan sa mga gampanin ng datos ng pagtataya bilang pagtugon sa pagkatuto at kasanayang pagtuturo. So yan ang ating dapat makamit pagkatapos ng ating talakayan.
So ngayon, ano nga ba ang mga gampanin ng datos ng pagtataya bilang pagkatuto sa pagtuturo ng kasanayang pagtuturo? Ngayon ay aalamin natin kung ano nga ba. Ito ang iilan lamang na mga gampanin ng datos sa pagtataya. Una na dito ay ang magbigay ng gabay sa pagpaplano ng kurikulum at mga aralin. Bakit nga ba kinakailangan nating magbigay ng pagpaplano para sa kurikulum ng aralin? Binibining mata. Okay, magaling. Kinakailangan na ating planuhin ang kurikulum at ang aralin upang dahil ito ay nangangailangan ng pag-evaluate at pagsasaayos. Kinakailangan na isalang-alang natin ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral upang makapagbigay tayo ng epektibong kurikulum at aralin. Naiintindihan ba? Okay, magaling. Ngayon naman ay sa pangalawa namang mga gampanin. Una ay ang magbigay ng impormasyon sa pagpapasya sa pagbibigay ng marka. So napakahalaga ang mga gampanin ng datos na pagtataya dahil sa pamamagitan nito ay dito tayo makakakuha o dito makakakuha ang mga guro kung sa kanilang mga impormasyon kung paano nila bibigyan ng marka ang kanilang mga estudyante. Naiintindihan ba? Okay. Kasunod naman ay ang magbigay ng feedback sa mga mag-aaral. Bakit kinakailangan bang magbigay pa tayo ng mga feedback sa mag-aaral? Binibining balasabas. Okay, magaling. Mahalaga ang feedback dahil ito'y bahagi ng pagtuturo at pagkatuto. Ang layunin nito ay gabayan ang mga mag-aaral sa tamang direksyon at tulungan sila sa pag-unlad at pagkamit sa mga layunin. Pang-apat naman ay ang magbigay ng impormasyon sa pagpapabuti ng pagtuturo. So, kinakailangan na ito'y mahalagang aspeto ng pag-unlad ng edukasyon dahil ito din ay nagbibigay ng mas magandang karanasan sa pag-aaral sa mga mag-aaral at makakatulong ito sa pag-unlad at pagkatuto. Naiintindihan ba? Mahusay kung ganon. Wala na bang mga katanungan? Magaling. Kung wala na ay papangkatin ko kayo sa dalawa. Ito ang unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Basahin sabay-sabay ang panuto. Bawat pangkat ay susulat ng isang refleksyon tungkol sa mga datos ng pagtataya bilang pagtugon sa pagkatuto at kasanayang pagkatuto at pumili lamang ng isa na magre-representa sa harapan. Naiintindihan ba? Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang maghanda sa ibinigay kong gawain. Naiintindihan ba? Magaling kung gano'n. At ito ang inyong mga pamantayan. Nilalaman, 50%. Pagkamalikhain, 30%. Pagkakaisa, 20%. At ang kabuuan ay 100%. Okay? Magsimula na. Ang oras ay natapos na. Magsimula ng magpresenta, unang pangkat. Napakagaling ng unang pangkat. Bigyan natin sila ng 5 palakpak. At ngayon naman ay ang pangalawang pangkat. Magrepresenta na. Napakahusay ang kalawang pangkat. Bigyan din natin sila ng 5 palakpak. Okay, sa ipinakita nyo ngayon, talaga nga na marami kayong natutunan sa ginawa nating talakayan. So, may mga katanungan pa ba? Kung wala na, ay ako muna ang magtatanong sa inyo. Ano nga ulit ang ating tinalakay ngayong araw, binibining mata? Okay, magaling. Ibigay nga ang 4 na mga gampanin sa pagtataya, Ginoong Agunon.
bakit nga ba mahalaga na ating malaman ang mga gampanin ng datos ng pagtataya bilang pagkatuto sa pampagtuturo. Binibining Montesino. Magaling dahil ito ay nakakatulong sa mga mag-aaral upang maging mahusay sila sa kanilang sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng nakakatulong ito sa guro kung naging epektibo ba sila sa kanilang pagtuturo. Naiintindihan ba? Wala na bang mga katanungan? Okay, kung wala na ay kumuha ng ika-4 na papel at mayroon tayong maikling pagsusulit. Basahin ang panuto. Kumuha ng ika-4 na papel at sagutan ang sumusunod na tanong. Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ang ating pagtataya. Tapos na ba? Kung tapos na, ipasa ninyo ang inyong mga papel sa harapan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nandito na ba lahat? Okay, mahusay kung ganon. At ngayon ay magtungo na tayo, at kumuha kayo ng kwaderno at isulat ninyo ang inyong mga takdang aralin. Basahin ng sabay-sabay ang takdang aralin. Sumulat ng 500 na salita tungkol sa kahalagahan ng pagtataya bilang isang estudyante. Tapos na ba? Okay, at dito na nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong kooperasyon at magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye. Thank you.